Hello, magandang araw mga sisi kong tunay. Tara gawa tayo ng simpleng merienda sa aking munting kusina. At dahil nga masipag ang sisi nyo, tara samahan niya ako sa paggawa nito. Sa ating bowl, naglagay nga pala ako ng 1½ cup na flour. Kahit anong flour ang gagamitin, pwede dito mga kasisi ko. Maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon ng baking powder. At naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon ng cinnamon powder para nga mabango ito at maaroma yung ating gagawing merienda. At syempre naglagay na tayo dito ng isang piraso ng ripe na banana. Pagkatapos nga pala madurog yung saging, maglagay tayo dito ng 2 large egg. At syempre ibibitin natin ito para nga magmix sa ating banana. Napakasimpleng merienda mga kasisi ko na kahit nasa bahay ay pwede natin itong gawin. Kumuha nga pala ako ng 2 orange dyan. Tinanggal ko nga pala yung kunting balat niya para ilalagay natin sa ating merienda. Pagkatapos kinuha ko ng juice ng orange. Sa ating bowl naglagay na ako dito ng 1/2 cup ng gatas at saka nilagay na natin yung juice ng orange. At nilagay natin yung set na kinuha natin kanina sa orange. Pagkatapos nating ma-mix yung mga wet ingredients, sunod naman natin yung dry ingredients. So naglagay na ako dito ng kalahati muna sa aking wet ingredients. 2 bottle nga pala yung ginawa ko dito. Sinunod ko naman yung pangalawang serve. Hahaluin lang natin ito para makuha natin yung total mixture nito at maganda tingnan. So habang naghahalo ako, syempre naalala ko kung paano nga ito gawin nung una. Nahirapan talaga ako nito nung una. Pero dahil nga observer tayo, kaya ayan ginawa ko na. Naglagay na ako ng 5 spoon ng oil. Naglagay na rin ako ng 1 teaspoon ng vanilla essence. At ayan na yung texture ng ating merienda. At dito nagkuha ako ng Pyrex. Nilagyan ko ito ng parchment paper para nga hindi didikit. Tapos nilagay ko na yung ating mixture para nga ito ay maluto na sa ating oven. Kung wala kayong oven, pwede itong i-steam. At naglagay na ako ng mga nuts para nga maganda ito tingnan. Pero kung wala kayong nuts mga kasisi ko, optional lang po ito. Wag na magpahirap. Pagkatapos ilalagay natin ito sa oven ng bottom heat ng 180 degree ng 1 hour. At sa 1 oras na paghihintay mga kasisi ko, ayan na, luto na yata ito. Tinanggal ko nga pala ito sa oven. Syempre, tingnan natin muna kung luto na ba yung nasa looban. At ayan, tinusok ko na ng chopstick kung luto na talaga sa loob. O, kaya luto na. Ito na mga kasisi ko. Maraming salamat po sa panonood and God bless you all. Kain na po tayo. Ingat. Bye-bye.